Kaya napakaganda ng parable na ito. Napapailing-iling ng konti aking dati. Ngayon, sa lahat ng parable, ay nakatawag talaga ng pansin sa akin ang parable na ito. Bakit? Dahil biblical pala na hindi ang lalaki ang nag-aantay sa kasal. Dapat pala ay inaantay ang mga lalaki. Wala pa yata akong kasal na naatina na nag-start ng on time. At palaging kaawa-awa kami mga lalaki sa pag-aantay sa mga bride. No? Talagang andyan na ang entourage, andyan na ang maayos na lahat. Palaging late ang bride. Siguro, hindi naman sinasadya, maaaring sinasadya rin. Pero, maaaring nagdadalawang isip. Sabi na, pero dito, sa Matthew 25, ay kapansin-pansin na ang bida at ang inaantay ay ang lalaki, ang bridegroom. Kasi po, nung panahon nila ay merong 3 stages ang kasal. Andyan yung una, meron munang engagement. No? Ewan ko po, yun na yung period ko ngayon. Engagement. Tapos, susunod noon ay sa Israel stories, Israel custom, susunod sa engagement ay betrothal. And then, the proper ritual. Itong story na ito ay naandun na sa part ng yung lalaki at yung babae ay magkahiwalay sa betrothal. At siya ay babalik doon sa bahay ng babae na naandoon ang handaan at naandoon ang ritual. Babalik yung groom for the ritual to consummate, para magkaroon ng ritual. At napakaganda. Sana po ay siguro custom nila yon at custom natin mga Pilipino na talagang pag-antayin hindi lang